So yan, magandang araw sa ating lahat. Again, this is Engineer Jom Digia and welcome back to my channel. So sa video na to ay pag-aaralan natin ng patungkol sa diesel cycle or ang pattern ng cycle na ito is SPSV. So SPSV is denoted by the process constant entropy, constant pressure, constant entropy, and constant volume. Ang author nito is Rudolf Christian Carl Diesel. So ito ay mostly applied sa ating compression ignition engines, sa automotive, and also sa power plant industry. So ignition of the fuel which is injected into the combustion chamber is caused by the elevated temperature of the air in the cylinder due to the mechanical compression or adiabatic compression. So here is our PV diagram. So therefore masasabi natin na mas efficient ito kumpara sa ating Otto cycle, sapagkat dito na ma-maximize yung power ng ating piston pag nagkaroon ng power stroke yung piston natin. So from point 1 to 2 isentropic compression, so PV raised to K is equals to C. Okay, dito kinumpress ng ating piston yung ating working fluid. Siyempre nag-intake ka ng hangin, kinumpress niya yon. Therefore sa point 2 to 3 nag-heat addition ka, so uminit yon. At the same time dito in-inject na yung fuel. Pagdating sa point 3 to 4, papasok na doon yung expansion natin. Mangyari, magpa-power stroke yan, mag-expand. Bababa yung piston mo from top dead center to bottom dead center. Okay? Pagdating sa 4 to 1, exhaust niya na. Kaya isometric heat rejection yon. So, constant volume siya doon. Kaya ang process, SPSV. Heat addition sa 2 to 3, heat rejected sa 4 to 1. Formulas na ginagamit para dito, pinaka-basic formula, efficiency ng diesel cycle, as is ganun pa rin naman, output over input or work net over QA or equal sa 1 minus QR over QA. Okay? So, napahaba lang yung bar. Pero, 1 minus QR over QA yan. So, constants na ginagamit, CP ng air sa SI unit is 1.0062 kJ per kilogram Kelvin. Sa English unit, meron tayong 0.24 BTU per pound mass degree Rankine. Sa CV ng air or specific heat at constant volume, 0.7186 kJ per kilogram Kelvin sa ating SI. Sa English unit, 0.171 BTU per pound mass degree Rankine. And then, shortcut formula for efficiency. Pwede natin gamitin tong formula na to, guys. E diesel is equals to 1 minus B over A. Mag-shift store tayo ng mga values sa B, papuntang B, at papuntang A. Involved dito ang R sub C or ating cutoff ratio at ang ating compression ratio. R sub C muna tayo. Cutoff ratio, V3 over V2. Doon kasi nagkakaroon ng cutoff. Kaya meron kang cutoff volume din doon. Kaya ito ginagamit dyan. Compression ratio, denoted by R sub K, Vmax over Vmin. Ratio ng Vmax sa Vmin, yung maximum volume na na-attain ng iyong system at papunta sa minimum volume niya. V1 over V2, maximum mo V1 or V4, pares lang naman sila, minimum mo V2. Okay? Yan yun. And then, work net, again, Pmep times Vd, mean effective pressure, always binibigay yan sa problem. Okay, yung Vd, volume displacement. Volume displacement is equals to Vmax minus Vmin. So, difference lang siya ng maximum volume na na-attain sa ating minimum volume. Yun lang yun. Kaya V1 minus V2 or V4 minus V2. Kasi yung V1 ay equal sa V4. So, cutoff volume, again, nangyari yung cutoff sa ating 2 to 3. Therefore, V sub C or VC is equals to V3 minus V2. And then clearance volume or volume clearance, V sub C prime, we have C times VD, value ng C, no clearance is 1 over compression ratio minus 1. Okay? And other formulas na ginagamit, QA, sa height addition natin, MCP, T3 minus T2, or MCP delta T, Tmax yung ating T3, T2 yung ating minimum. Heat rejected, MCV, T4 minus T1 or MCV delta T, T4 mas mataas, T1 mas mababa. Tingnan natin sa Q sub A, nagpasok ng init,
Mas mataas syempre yung T sub 3 kasi dito magpa-power stroke ka na. Okay? Dito mas mababa pa kaya T3 minus T2. Constant pressure kaya CP. MCV sa QR. MCV T4 minus T1 mas mataas pa rin temperature ng 0.4 kaysa sa 0.1 kaya T4 minus T1. Tapos CV kasi constant volume. Okay? Involved pa rin doon ang mass natin kaya heat rejected siya dito. Okay? Upang mas maunawaan yung mga formulas na ginagamit at the same time yung concept ng ating diesel cycle, mag-solve tayo ng isang problem at nawa ay antabayanan nyo hanggang sa huli. Pag-aralan nyo rin kung paano sinolve upang pagdating sa board exam, hindi kayo mga mote sa pag-solve ng mga following problems under diesel cycle. So let's go. Let's solve for following problem in diesel cycle. So problem solving under diesel cycle. At the beginning of compression, an ideal cycle using air has a pressure of 15 psia. So, psia, absolute pressure, a temperature of 75 degree Fahrenheit, and a specific volume of 13.2 cubic feet per pound mass. For a compression ratio of 15 and a heat addition of 352 BTU per pound mass, calculate the following. So, ito mga hinihingi. Una, the temperatures and pressures at the end of compression, and at the end of heat addition, and at the end of the expansion. So, P sub 2, nawawala, T sub 2, P sub 3, T sub 3, T sub 4, and P sub 4. Okay, yun yung sa letter A. Sa letter B, hinihingi sa'yo is heat rejected, Q sub R. Letter C, network or work net, W subnet. Letter D, thermal efficiency or E sub diesel. Letter E, the horsepower developed by an ideal engine operating on the cycle and using 0.50 pound mass per seconds or power generated. And lastly, the thermal efficiency of a cycle having the same initial conditions and compression ratio but with constant pressure heat addition of 500 BTU per pound mass. So, efficiency siya na naka-prime kasi may binago tayong value dito. Okay? So, solvein na natin. So, solution. Ito ang ating PV diagram para dito sa problem na binigay. So, ulitin ko. SPSV 0.1 to 2 constant entropy, constant pressure naman pagdating ng 2 to 3 nagkaroon ka ng heat addition. 3 to 4 constant entropy, 4 to 1 is constant volume at doon nagkaroon ng heat rejection. So given natin itong mga values na to, P sub 1 15 psia, T sub 1 so sabi ko kanina naka-absolute temperature 75 degree Fahrenheit plus 460 nagiging 535 Rankine or degree Rankine. And binigay specific volume at 0.1, 13.2 cubic feet per pound mass. Binigay din ang compression ratio na 15. Binigay ang heat addition na 352 BTU per pound mass. Okay? So, unahin natin yung mga hinihinging values. Umpisa. So, simulan natin guys sa 0.1 to 2. 0.1 to 2. Okay? Dito sa 0.1 to 2, pwede pa rin natin gamitin dyan guys yung ating PBMRT. Okay? It's up to you kung gagamitin nyo yung PBMRT or PBT relationships na lang kaagad. PBT relationships, tingnan mo kung ano yung mga constant dun sa point na yon. Tapos, magdi-divide ka, okay? Or gamitin mo yung mga formula ng Tito Pipito-Kick or Tito Vivito-Ik. So, dito ipapakita ko sa inyo paano ginagamit yung mga techniques na yon, mga formulas na yon sa pagsusolve ng mga values sa kada points. Okay? Sa 0.1 to 2 muna tayo. Simulan natin. So, sa 0.1 to 2, constant entropy. Okay? Since constant entropy ka dyan sa 0.1 to 2, magiging P sub 1, V sub 1,
Pwede mong gamitin dyan guys yung specific volume. Raised to k is equals to P sub 2 V sub 2 raised to k. Okay? And then, diba, yung meron tayong formula ng compression ratio. So, compression ratio is, anong formula niya? Ng ating compression ratio? So, V1 over V2. So, pwede rin siya dito sa ratio ng specific volumes mo. Okay? So, ilalapad natin siya dito. Therefore, P1, okay? And then, ilipat mo yung V sub 2 dito. Kaya, V sub 1 over V sub 2 raised to k. Nagiging isang k na lang sila. So, magiging P sub 2 yun. Yung sa kabila niya. Ang hinihingi guys sa letter A is P sub 2 muna. May hinihingi doon na value ng P sub 2. So, may given ka na P sub 1. May given ka naman na V sub 1. Pero wala kang V sub 2. Pero may binigay na R sub K. Ngayon ito, buuin mo to as R sub K. Kaya magiging ganito siya. P sub 1, R sub K, raised to K. Okay? Ganun lang kadali. Is equals to P sub 2. And then, makuha mo na yung value ng P sub 2. P1 mo, 15 PSI. Neglecting muna tayo ng units para mas madaling mag-solve. 15, okay, times R sub K mo, 15 din. Raised to 1.4 kasi standard mo is air. So, P sub 2 mo, okay, solve natin. 15 times 15 raised to 1.4. Lalabas dyan is 664.70 unit PSIA. Okay? Nakuha na natin ang P sub 2. Next na hinihingi is T sub 2. So, for T sub 2, paano mo kukunin yan? Gamitin natin ang T2VV2 eq. T2VV2 eq, T1 over T2, okay, V1, okay, over V2, raised to 1 minus K. T2VV2 eq. So, since meron ka ng formula ng T2VV2 eq, may binigay na T sub 1, itong 535 degree Rankine. Wala kang T sub 2. Yun ang hinahanap. Gawin mo, T2VV2 eq. So, magiging T sub 2 is equals to V sub 1 over V sub 2 1 minus K. Okay. Quantity mo yan, raise mo sa negative 1. Tapos multiply mo sa T sub 1. Okay. And then, substitute mo. Di ba B sub 1 over B sub 2 is R sub K? Kaya, R sub K na yan. 1 minus K raised to negative 1 times T sub 1. Okay? Then, substitute mo na. So, R sub K is 15 raised to 1 minus 1.4. Tapos, ni-raise mo pa yung quantity na yon sa negative 1. Tapos, multiply mo sa 535. 15 1.4 nakuha mo dyan is 1580.48 degree Rankine. So, nakuha mo na yung T sub 2. Next na hiningi is yung P sub 3. Ngayon, P sub 3, saan mo siya kukunin?
dito ka na guys sa point 223. Sa point 223, nag-exist doon ang constant pressure, isobaric. So, P is equals to C. Okay? So, P is equals to C, therefore, P sub 3 is equals to P sub 2. And then, may binigay na Q sub A, diba? Q sub A is 352 BTU per pound mass. So, Q sub A, formula, MCP, T3 minus T2. So, bakit natin ginamit yung formula na to? Kasi guys, iningin sa problem yung value ng P sub 3. Okay? Siyempre, hiningi din yung P sub 3. Pero equal lang naman siya sa P sub 2. Kaya may value ka na 664.70 PSIA. Okay? Yun na po yung value ng P sub 3 mo. Itong QA, magagamit mo siya para makuha mo yung value ng T sub 3. Okay? May value ka na ng T sub 2. So, gamitin mo, formula na to. So, 352. Okay? Diba? May unit yan na BTU per pound mass. So, BTU per pound mass. Maglalagay muna tayo ng unit dito. So, assume mo na yung mass niya is 1 pound mass. Okay? CP ng air, English unit. Ano ba ang value ng CP ng air under English unit? Siya ay 0.24 BTU per pound mass degree Rankine. Ba yan? And then, T sub 3 minus T sub 2 mo na nakuha is 80.48 degree Rankine. So, dapat ang sagot mo dito magiging degree Rankine. So, T sub 3. Yan. Gusto mong kunin yung T sub 3. Siyempre, shift solve ka na lang dito. So, dapat guys, pag mag-shift solve kayo, magiging sagot ninyo ay 3,047 degree Rankine. Okay? Yan ang value ng ating T sub 3. So, may value ka na rin ng P sub 3 na 664.70 PSIA. So, next na hinihingi is T sub 4 and P sub 4. So, how do we get these values? So, next paper na tayo. So, syempre, pagbabasehan mo na ngayon yung point ng 3 to 4. Okay? Sa point 3 to 4, ano ba yung nangyari doon na process? Doon ay isentropic na siya. Okay? So, S is equals to C. So, syempre, ang hinihingi ulit is T sub 4 tsaka P sub 4. Upang makuha yon, magsisimula ka muna dito sa formula na to. So, tingnan mabuti. So, T4 over T3 is equals to V sub 4 over B sub 3 raised to 1 minus K. Ngayon, bakit itong ginamit natin na formula? Kung matatandaan nyo, meron tayong formula na T2 VV2 ik. Okay? T2 VV2 ik. So, i-apply natin siya dito. Okay? So, since ang V sub 4 ay equal lang naman sa V sub 1, gawin mo is, syempre, since magkasunod naman sila, ang pattern kasi dito guys, iba dito VV2 ik, magkasunod ditong V sub 1 tsaka V sub 2. Dito, magkasunod din naman ang 3 tsaka 4. So, ang gagawin mo, yung mas mababa sa V sub 4, kunin mo. Yun yung nasa point 3, which is V sub 3. And therefore, itapat mo sa kanya yung
temperature 4, and temperature 3. So, mabubuo mo rin itong formula na to. Bukod sa T2 VV2 pwede mong gamitin ito sa diesel cycle. Okay? Una mong gagawin, wala kang value ng V sub 3. So, yung V sub 4 mo, binigay na rin. So, V sub 4 is equals to V sub 1. Yung V sub 1 natin is binigay na, which is 13.2 cubic feet per pound mass. Yan na yun. Wala kang V sub 3. So, gamitin mo formula na PBMRT. So, P sub 3, B sub 3 is equals to R times T sub 3. Okay? So, substitute. 664. Okay? 0.7. Neglecting units. Tapos, syempre, naka pound mass ay cubic foot per pound mass. Therefore, gawin mong inches 144. Tapos lapat mo yung V sub 3. R mo, R ng air 3.34. Tapos T sub 3 30.47. Okay, makuha mo dyan is value ng V sub 3 na 1.698 cubic feet per pound mass. Ulitin ko, dahil naka PSI ito, nang multiply tayo ng 144 upang maging cubic feet. So, may nakuha kang V sub 3. Kuha mo to. Tapos, may nakuha ka ng value nito. Makuha mo na ngayon yung T sub 4. T sub 4 is T4 over T3 V4 over B3 raised to 1 minus 1.4. Okay, substitute the values. So, T sub 3, nakuha natin T sub 3 is 30.47. So, T sub 4 is 30.47 times the ratio ng ating V sub 4 or V sub 1 na 13.2 over V sub 3, 1.698 raised to 1 minus 1.4. So, dapat makuha mo na T sub 4 is 1341 degree Fahrenheit. Nakuha mo ng T sub 4. Next mong kunin sa letter A, hinahanap na huli, is P sub 4. Paano makuha ang P sub 4? PBMRT. P sub 4, B sub 4 is equals to R times T sub 4. Ginagamit ang PBMRT, guys, kapag nandyan naman na yung mga values na kailangan mo upang makuha yung certain na unknown mo doon sa system mo. So, V4, again, equal lang siya sa V sub 1. Kaya P4, again, mag-multiply ka ng 144 kasi naka-PSI to upang maging cubic feet feet squared. Para magamit mo, maging cubic feet doon sa iyong final answer. Okay? And then, 13.2, yun yung B sub 1 mo. Equal siya sa 53.34, again, neglecting units. Multiplied by T sub 4 na 1341. Kaya makuha mo na value ng P sub 4 dapat daw ay 37.6 PSIA. Okay? Yun na po yung mga sagot natin sa letter A. Kuha natin ito, tapos ito, kuha natin to, P sub 2 tsaka P sub 2. Nako na tayo sa letter B.
ang inihingi sa'yo na value is heat rejected or Q sub R. Formula, Q sub R, MCB T4 minus T1 under diesel cycle. So, assume 1 pound mass, CV ng air 0.171 English unit, T4 1341, neglecting units muna tayo guys, minus 535. So, makuha mo dyan na QR or Q sub R is 137.83 BTU per pound mass. Okay? Sagot sa letter B yan. Heat rejected. Letter C, hinihingi is work net. Work net, formula for work net, we have Q sub A minus Q sub R. Ilang naman yun as always. Kaya, work net mo is given yung QA 352 minus QR mo 137.83 units nila BTU per pound mass. Guys, balik tayo dito. Kung maglalagay ka ng value na 1 pound mass, magka-cancel out lang pala ng unit ng pound mass. Kaya magiging BTU lang siya. Kung wala naman, di ba, na binigay na mass, magiging BTU per pound mass kasi per pound mass ang basis na ito. Madi-divide itong per pound mass dito sa kabila. Therefore, magiging BTU per pound mass siya. Okay, wag malilito. Ito naglalagay tayo ng 1 bilang assumption lang na may value yung M mo. Pero usually, unit niya is BTU per pound mass. Sa board exam, binibigay naman niyang unit na yan mismo. So, work net, balik tayo dito. 352 minus 137.83. Sagot dyan is 214.17 BTU per pound mass. Okay? Next na hinahanap is thermal efficiency. Solve natin thermal efficiency for letter D. Okay? Letter D, E diesel. E diesel, kung may mga binigay naman na values, madali na lang i-obtain yan. Work net over QA. So, work net mo, 214.17 kay unit BTU per pound mass divided by QA mo na 352 BTU per pound mass. Cancel times 100%. And then, makuha mong diesel efficiency is 60.84%. Okay? Ayan ang ating value ng ating efficiency ng diesel cycle. Yan, may binigay akong formula kanina na E ng diesel is equals to 1 minus B over A. Guys, pwede nyong gamitin yung formula na yon. Kayo na lang yung bahala mag-solve dyan sa inyong mga tahanan. And tinuro din naman sa inyo yan ni Review Center yung alternative formula na yan. Okay? For as long as may binigay naman na work net at QA, madaling mo mahanap ang efficiency ng diesel cycle. Pag may binigay naman na compression ratio and available naman yung mga ibang variables na nandun, madali rin kunin gamit yung formula na yon. Okay? So, dako na tayo sa next na unknown natin, letter E.
ang hinihingi dyan sa'yo is power. Naka-horsepower in HP. So, power formula is pwede natin siyang makuha yung power na yon sa mass flow rate na minultiply sa work net. Bakit may mass flow rate? Kasi guys, sinabi sa letter E, meron ka daw na mass flow rate na 0.50 pound mass per second. Okay, substitute. So, 0.50 pound mass per second na minultiply sa work net na 214.17 BTU per pound mass. Ang hinihingi na ka-horsepower. Okay? Paano ba mag-convert? Cancel mo muna to. Di ba? Magiging BTU per second. Yung BTU, convert mo muna siya into kilojoules. So, 1 BTU is 1.055 kilojoules. Kaya magiging kilojoules per second, kilowatt na siya. Ngayon, di ba sa 1 horsepower, ilang kilowatt meron tayo? 0.746 kilowatt. Kaya cancel out ito, cancel out ito, cancel out ito. Matira horsepower. So, power in horsepower 2.5 yan magiging 151.44 HP. Okay? So, last na hinihingi sa problem is ang ating efficiency na panibago dahil meron tayong QA prime na 500 BTU per pound mass. Okay? So, di ba meron tayong formula for efficiency? Ito yung shortcut natin na formula. Ito yung 1 minus B over A. Tapos, yung value dapat ng A na i-input mo sa cycle, yung shift store mo sa A is compression ratio na naka-raise sa K minus 1. Yung value naman dapat ng B is cut-off ratio na ni-raise sa K, minusan mo ng 1 divided by K multiply sa R sub C minus 1. Shortcut formula, ito yun. So, ipapakilala pa ako sa inyong isang comparison. Pwede pala natin gamitin itong value ng R sub C. Di ba ang R sub C is V sub 3 over V sub 2. Therefore guys, kung magbabago ang ating Q sub A o yung heat addition natin, therefore, maapektuhan guys yung ating volume. Kaya magiging B sub 3 prime po yan. And then, gawin mo, equal pala siya sa T sub 3 prime over T sub 2. Okay, gamitin natin itong formula na to. Pwede rin, sapagkat lumalabas din sa board exam ito upang mas madaling mong mahanap yung value ng cut-off ratio or vice versa. Sige, gamitin natin itong formula na to. So, may QA prime ka na 500. Formula niya is MCP. So, syempre, gamitin mo yung T sub 3 prime. So, gamitin mo rin yung T sub 2. Next, substitute mo 500. So, 1. Assume 1. 0.24 English unit yung CP natin ng air. So, T sub 3 nawawala. T sub 2 mo, 1580.48. Mukha mo dyan dapat na value ng T sub 3 prime is 3663.333 degree Rankine. Okay? Next, balik ka dun sa formula naman ng R sub C.
pwede natin gamitin ba yung t sub 3 prime over t sub 2. Kaya makuha mo yung r sub c mo, substitute mo mga value ng t sub 2 mo, at lalabas dapat na r sub c is 2.318. Ayun, may nakuha ka ng r sub c. Substitute mo siya dito para makuha yung b. May r sub k ka na 15 binigay sa problem. So, kunin natin yung a tsaka b. So, a is r sub k raised to k minus 1. 15, 1.4 minus 1. Yung b, r sub c, 2.318 raised to 1.4 minus 1 over 1.4 multiplied by 2.318 minus 1. Okay? Yan yun. Gawin natin sa calcu, magkakaroon tayo ng shift store dyan. Itong value na to, shift store mo sa A. Itong value nito, itong buong to, shift store mo sa B. So, unahin natin sa A. Formula for efficiency again, shortcut 1 minus B over A. So, unahin natin to. 10 raised to minus 1. Value niya is 2.95 for shift store A. Yan yun. Tapos AC mo, may A ka na. Yung B naman, 2.318 raised to 1.4 minus 1 over 1.4, 2.318 minus 1. Okay? Shift store B. So, na-store mo na parehas. So, efficiency prime, 1 minus B over A. Therefore, input mo sa calcu, 1 minus alpha B over alpha A. Lalabas mo is 58.82%. So, ganun lang pala kasimple mag-solve ng following problem under diesel cycle. So, kung kayo ay medyo naguguluhan pa, dapat kayo mag-practice kung paano mag-solve ng ganitong klase ng problem under diesel cycle. And syempre, huwag nyo rin kalimutan na practicein yung process at the same time yung pattern ng mga formulas upang pwede kayong makapag-come up sa iba pang mga formula na maaari nyong gamitin upang mas mabilis makapag-solve ng ganito. Okay, pagdating kasi sa board exam, sabi ko nga, hindi lang naman bilis yung pinag-uusapan, kundi accuracy din ng sagot. Okay? So, kung kayo may mga tanungan, don't forget to comment down below. At the same time, don't forget to subscribe to my channel upang kayo updated sa aking mga next video tutorials na i-upload. So, next cycle na ating pag-aaralan is yung auto cycle. So, stay tuned lang at marami pa akong video tutorials na makakatulong sa inyo. So, maraming salamat sa panonood. This is Engineer Jom Digia and God bless us all.